It's a wonderful Sunday morning. It's also... Purihin po ang Panginoon, salamat po sa bawat isa at tayo ho ay dadako sa atin hong Sunday School. As we have said, ay nagpapatuloy ho tayo sa pag-aaral patungkol sa 10 utos. And Lord willing, next week ay magsisimula ho tayo sa 7 utos. Ayan. At nawa ho ay patuloy itong ginagamit ng Diyos para mas maging mahalaga, mas maging matamis. As the psalmist said, "Oh, how I love thy law." Mas mahalin natin ang kautusan ng Panginoon. And if you remember, isa sa napakaganda patungkol sa kautusan ng Diyos ay itinuturo tayo nito kay Kristo. It's our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. At kahit tayo ay justified na, it's also still points us to Christ na siyang ating nasa pamamagitan niya ay mayroong kapatawaran ang ating mga kasalanan. Dahil yes, tayo ay nagkakasala pa rin bilang mga mananampalataya at tayo sa biyaya ng Diyos ay may pangako na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. At yun ay pinapakita sa atin ng kautusan na tayo nagkakasala pa rin and it points us still to Christ for our forgiveness. So tayo ho muna ay manalangin sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ngayong umaga. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa iyong katapatan, sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong patong-patong na kabutihan. Salamat, O Diyos, lalo't higit sa kaligtasan na meron kami na bawat sumasampalataya sa Ebanghelyo. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, na meron kaming katiyakan na anumang oras dumating ang kamatayan, kami ay uuwi sa iyong piling. Hindi dahil sa anuman na meron sa amin o karapat-dapat kami, kundi dahil sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa mga makasalanan dahil sa aming Panginoong Jesus. And Lord, we also praise and thank you sa natapos na youth camp kahapon. Salamat po sa pag-iingat mo sa mga kabataan. Salamat, O Diyos, maging sa mga biyayang espiritual na aming natanggap at maging sa saya ng fellowship kasama ng mga kapatid at mga kamanggagawa. And also, Lord, we thank you sa mga ama ng tahanan na yung pinagkaloob sa bawat isa. Salamat, O Diyos. And Lord, as we know na walang ama ng tahanan dito sa lupang ito na perpekto, pero purihin ka sapagkat meron kaming Ama sa langit na perpekto. At lahat ng ito, Panginoon, maging aming pag-aaral ngayong umaga, ay hinihingi namin ang iyong gabay, pagtuturo, at gamitin mo itong patuloy sa ikababanal ng iyong mga mananampalataya. Patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo, O Panginoon, at patuloy na kami tumitingin kay Kristo lamang para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So magkaroon ho tayo ng mabilis na review and pag-aralan natin ng Commandments 1 to 5. And now ay nandito tayo sa ika-6 na utos, thou shalt not kill, or better translated, if you remember, thou shalt not murder. At kung inyong naalala, binigyan natin ng pansin, yung word thou shalt not kill, huwag kang papatay, ano bang ibig sabihin nito? And the question that we ask, does this command forbid any and all form of taking of life? Ito ba ay nagbabawal sa lahat ng uri ng pagkitil ng buhay, maging buhay ng mga lamok, ng mga hayop o ng mga halaman, and so on. And as you remember, ay minsan ginagamit na joke yan ng iba, may pinatay kang lamok, tapos i-quote sa'yo ang ika-6 na utos, thou shalt not kill, wag kang papatay. So nakita natin, if you remember, last Sunday, na yung ginamit na Hebrew word dito na ratzak, yung word na kill dito ay very particular. Dahil sa Hebrew language ay merong at least 8 salita for the word killing or sa patungkol sa pagpatay. And the one used here has been chosen carefully. Yung ginamit sa ika-6 na utos ay naging napaka-partikular. Ang Hebrew word na ito, ratzak, is never used in the legal system, that is in implementing the capital punishment. Okay? Dahil sa capital punishment, yes, may pinapatay, pero hindi yun ang word na ginamit. Or in the military, that means pag panahon ng gera ay nahandun ang pagpatay, pero hindi yun ang ginamit na salita. Ratzak is not a term that is ever associated with hunting or killing animals. Hindi rin ito yung term na ginagamit
Pagdating sa naghahunting ka or na kumakatay ka ng manok or ng baboy, so muli or pinatay mo yung lamok. Hindi yan, yung word na thou shalt not kill, lo ratzak, kung naalala nyo ay hindi lapat o hindi ito ginamit sa mga ganong bagay. Ang punto, the commandment does not forbid killing in the general, but specifically, anong tinutukoy ng ika-6 na utos? The unlawful killing of a person. Okay, so ang term na radsak ay meron dalawang mahalaga. It pertains to persons, that means human beings. And then it connotes unlawful. Ibig sabihin hindi tama, hindi matuwid, hindi ayon sa kautusan ng Panginoon. So yun yung dalawang mahalagang qualification sa paggamit nitong word na ratsak. Lo ratsak, thou shalt not murder. So murder is the central concern of the 6th commandment. Ito yung binibigyan pansin ng ika-6 na utos. The premeditated act of ending an innocent life and the intentional killing of a personal enemy. So yun yung mas may diin, yung pinag-isipan mong patayin, premeditated murder, or even yung kaaway. Minsan may mga crime of passion. May mga nangyari na nahuli ko sila ng kanyang kalaguyo, nagdilim na lang yung paningin ko. Again, that's a crime of passion out of anger. Kandun yung perceived niyang kaaway at siya ay gumawa ng pagpatay. Pero hindi lamang yun, it also applies to involuntary manslaughter. Hindi ko na ilagay yung verse dito sapagkat magtatagal tayo. Sa Deuteronomy, ang binigay na example, halimbawa, nagtataga ka ng kahoy. Pagtaga mo, tumalsik yung ulo ng palakol, tapos merong katabi mo. Nangyayari ba yun sa mga construction? Hindi mo sinasadya. Tinamaan, namatay. Ayun, merong mga cities of refuge na pwedeng puntahan na kung saan hindi ka hahatulan ng death penalty. So, but meron pa ring culpability. Meron pa ring danyos. Pero hindi ka papatawan ng capital punishment. Because sa Old Testament, anong tawag dito? An eye for an eye and a tooth for a tooth. A life for a life. Ganun ang utos ng Panginoon. So the primary intention of the 6th commandment is to forbid any unlawful killing, intentional or even unintentional. Muli, nagdadrive ka, talagang nawalan ng preno. Hindi mo sinasadya, nawalan ng preno. You try your best, pero nagdulot ito ng pagkamatay. So, hindi wala lang. Meron pa rin culpability. Pero iba, yung nakita mo yung kaaway mo, tapos sinadya mo siyang araruhin. Magkaiba yun. Okay? So, doon ay papasok yung capital punishment in the law of the Old Testament. Note, the Bible is clear that there are times that killing is not only permitted but also justified. If you remember, binigyan natin ng pansin ang self-defense. Ang sabi again sa Exodus, kapag may pumasok sa bahay mo para nakawan ka and you end up killing that person, ito ay counted as self-defense. Lalo na kung ang intention ay saktan ka o ang iyong mga mahal sa buhay and you end up killing the person, it's counted as self-defense. Or sa matuwid na gera. Yung matuwid na, lalo na sa pagprotekta sa ating bayan. Kung meron tayong mga sundalo at merong susubok manakop sa ating bayan, ay ito ay marapat lamang na gamitin or maaaring magresulta sa pagpatay para protektahan ang mga mamamayan. Or isa pa is yung capital punishment. Romans 13, ang sabi ng salita ng Diyos, the government is God's minister and avenger. Yung espada hindi display lang. Ito ay maaaring gumamit or maaaring gamitin upang i-implement ang parusa ng Panginoon sa mga gumagawa ng masama. So what makes these types of killing lawful? Pambira, Brother Paul, gera, capital punishment, self-defense, pumatay ka na pero lawful pa rin. Well, the answer is, sabi ang offer na answer ni Phil Ryken. Hindi yan Phil Ryken yan. Phil Ryken, a very good author. The answer is that their goal is not the destruction of life but its preservation. For example, pinasok yung bahay mo, may gagawing masama sa inyo, gusto mong protektahan ang buhay. Tama?
and you end up killing that person. Or sundalo ka, may sumasakop sa bayan natin, sumasakop sa bayan mo, ay para maprotektahan ang mga mamamayan ay iyong gagapiin ang kalaban. So again, ang goal ng bagay na ito, ng mga nabanggit, is to protect life. Yun ang goal, not the destruction of life. This is obviously true in the case of self-defense. Sometimes it is necessary to take a life in order to save a life in a larger sense pagdating sa mga gera. Tinanong din natin at sinagot natin last time, why is life sacred? Bakit ang buhay ng tao ay sagrado? Bakit hindi natin pwedeng i-apply ang same importance sa mga hayop? As I've said, may mga tao na ginagawang equal, na parang yung buhay ng baboy ay pareho lang ng buhay ng tao. Buhay din yan. Sino ka? Para patayin ang baboy. May pamilya din siya. Nagiging very emotional. Well, ang katotohanan ay sapagkat ang tao ay nilalang at ang tao lamang ang nilalang sa imahe ng Diyos. That sets man apart from all other living organisms or living things na nilikha ng Diyos. As indicated sa Genesis 9 verse 6, whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. Again, it's an eye for an eye. Why? Ang binigay na rason na ito, for in the image of God made he man. So when a person attacks a fellow human being that results to death, ang inaatake niya ay hindi lamang basta yung tao, kung hindi yung imahe ng Panginoon sa taong yun. So anumang kulay ng balat, anuman ang lengguwahe na sinasalita, that's why may mga forefathers na mga Kristiyano sa Amerika, ang tingin nila ay yung mga Negro ay mababang klase, or yung iba ang tingin pa sa kanila ay hindi tao. No, they are created in the image of God, at hindi pwede na i-devalue yung kanilang mga buhay. Sabi nga ni John Calvin, our neighbor bears the image of God, whether Christian or not. Okay? To use him, abuse, or misuse him is to do violence to the person of God, whose image himself is in every human soul. So when you abuse, misuse, or attack, or even kill a person, you are attacking, abusing, or misusing the image of God in that human being. So that's why hindi lamang ito pag-atake doon sa tao, o hindi pag-atake sa Diyos na lumalang sa tao sa kanyang image. And that's why magkaiba ang pagpatay sa tao at pagpatay sa hayop. Okay? If you remember sa book of Acts, nung isinusugo ng Diyos sa Acts chapter 10, nung sinabihan nung parating na yung mga susundo kay Peter, ay ang nagpakita ng pangitain ang Diyos kay Peter na bumaba ang isang kumot na may laman-lamang iba't ibang mga hayop, at ano ang utos ng Diyos sa kanya? Slay and eat. Katayin mo at kumain ka, Peter. So muli, naalala ko lang yun, just show na merong pagkakaiba ang worth ng buhay ng tao sa buhay ng hayop, sapagkat ang buhay o ang tao ay nilalang sa imahe ng Panginoon. So the sixth commandment preserves the sanctity of human life. It also preserves God's sovereignty over life and death. Hindi tayo ang may hawak sa buhay ng tao, kung hindi ang Diyos ang may hawak. So siya ay soberano sa buhay ng tao. And when a person commits murder, he is trying to put it in his own hands. So yun ay hindi marapat at offensive ito sa ating Panginoon. Now, doon sa isang libro na binabasa ko ho ay nagbigay ng warning yung author. Particularly, ang binigay niyang warning is sa context ng Amerika, sapagkat yung author ay isang Amerikano. Warning, much of the present-day entertainment portrays the very opposite. Kumbaga sa Kristyanismo, sa Bible, ay merong pagbibigay halaga sa buhay ng tao. Well, yung present-day entertainment natin ay nagpo-portray ng kabaligtaran.
Yung mga pinapanood na pinikula at mga laro na nilalaro ay tila baga nagpapakita ng kawalan ng halaga ng buhay ng tao. Often it does not show the value and sanctity of human life, but it portrays it to be insignificant, na parang walang halaga. And sadly, ay napakaraming mga pinikula, very gruesome. Dati ay hindi man lang ipapakita na pinatay, bigla lang didilim. Tama? Ganun yung pinikula eh. Alam mong babarilin, alam mong sasaksakin, pero didilim na lang. Pero ngayon pinapakita na yung pinaghihiwalay-hiwalay yung katawan ng tao. Grabe! Now, anong epekto nito? Many movies, TV shows, and even video games depicts violence as the normal way of response and harming others. Even the taking of life is the norm. Isa sa mga pinakasikat na laro, I'm not saying na kung nilalaro mo ito is you are of the devil, pero gusto ko lang makita natin yung matinding epekto nito ay yung tinatawag na GTA. Ano yung laro ng GTA? Grand Theft Auto. At sikat na sikat yun na seemingly may kalayaang kang gawin ng kahit na ano. Pwede kang magnakaw ng sasakyan, pwede kang naglalakad lang, tapos bigla kang manununtok doon sa game. Doon sa game, naglalakad ka lang, bigla mong bibigwasan yung mga makakasalo, bigla mong babarilin yung mga tao. And guess what? Ano nangyayari? Sa paligid, sa Amerika, sa mga Western countries, nauso, naging fad yung libangan ng mga kabataan na kung sino ang makaka-knockout, one-punch knockout. Hindi nila kilala. Maglalakad sila, pag nakasalubong nila, one-punch knockout. Pag na-knockout mo, sikat ka sa grupo. Sinusubukan na lang i-apply yung mga nasa video game sa totoong buhay. Again, quoting Phil Ryken, ang sabi niya, according to the American Psychological Association, even ito yung mga hindi Kristiyano, pero naoobserbahan nila ito. By the time the average child finishes elementary school, he or she will have watched 8,000 televised murders and 100,000 acts of on-screen violence. According to the best estimates, media violence has doubled America's homicide rate. Dahil yun ang lagi nilang napapanood. Yun ang lagi nilang nakikita. Yun ang lagi nilang entertainment. Yun ang lagi nilang nilalaro. Patayan. So pag may nang bully sa iyo sa school, uuwi. So anong ginawa? Merong dalawang magkapatid, may nang bully sa kapatid niya sa school, umuwi sila, kinuha nila yung mga baril ng tatay nila at namaril sila doon sa kanilang eskwelahan. Just like their video games. Muli, I'm not saying na kung naglalaro ka ng video games na ganun, that you are a murderer on the making. No. Pero just be careful dahil hindi pwedeng walang epekto. Hindi ko na ho nilagay dito sa ating lesson, merong isang Christian psychologist, ang ginawa niya, ang naobserbahan, hindi Christian psychologist, isang army trainer. Dahil sa army, sa US Army, dapat talagang may posibilidad na pag sumama ka sa gera, makakapatay ka. Merong mga sumusubok daw na sumali sa army pero takot na takot bumaril. Hindi pwede yun. So meron silang ginagawang psychological training para ma-equip yung sundalo para pagdating sa labanan, hindi siya magtatago lang. At itong army trainer na ito ay gulat na gulat. Ngayon daw training na ginagawa nila sa militar para masanay yung mga sundalong bumaril ng tao ay masusumpungan din sa mga entertainment at mga laro na accessible sa mga bata ngayon. Very dangerous. So, this is our suggestion. Christian, not just parental guidance, Christian parental guidance is a must. Mga tatay at mga nanay, huwag ho nating hayaan ang mga bata na basta lang sila sa kung ano ang kanilang pinapanood or nilalaro.
Napaka mapanganib. And minsan, again, yung aming anak na si Timothy ay minsan malabo yung linya ng reality and pranks sa kanila. Yung gawa-gawa lang. Na minsan na yung mga shorts video na kunwari hinampas sa ulo, dumugo. Alam natin na lahat ng yun, kung matanda tayo, alam natin na yun ay hindi totoo. Pero anong malay ng bata? So ngayon, naglalaro sila, may gumawa sa kanya ng hindi niya gusto, anong gagawin niya? So kailangan ng matinding parental guidance, Christian parental guidance. And we must expose them sa salita ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos. So, ano lang ho natin na ito ay may panganib na daladala, and let us be aware. So pupunta na tayo ngayon sa ilang mga issue. And yes, sasabihin ko na agad, hindi sapat ang oras natin para talakayin ang lahat ng mga detalye patungkol dito. But ang goal ko ngayong umaga ay hindi masagot lahat ng mga tanong, kundi mabigyan tayo ng ilang mga working principles. Nung camp, maaga kaming dumating sa campsite. 7:30 pa lang, doon pa lang kami. At nagkaroon ng fellowship yung mga young people. Meron silang tanungan. At bilang pastor, nakatayo lang ako doon, nakikinig ako. And it's a joy para sa akin na pinakikinggan ko yung isang young people dito sa church. And nung siya na yung sasagot sa tanong, paano ba? Nahihirapan siya, pero as I try to listen to her to answering the question, alam kong ini-struggle niya yung mga principles, biblical principles. Hindi siya yung wala lang. Kung hindi, sinusubukan niyang i-apply yung mga katotohanan ng Biblia sa kanyang pagsagot. And that's a good thing. So yun yung goal ko ho. Mabigyan tayo ng mga prinsipyo, katotohanan sa Biblia, para pag may napanood tayo, may napakinggan tayo, may nagtanong sa atin, ay meron tayong mga biblical principles na pwedeng panghawakan at para masala natin at magkaroon tayo ng tamang pananaw sa mga issues. So the sixth commandment and what? Abortion. So here is the truth. Every person is created by God. So ito ay isa sa mga katotohanan na kailangan i-considera. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Repeated throughout Scripture, God demonstrated His sovereign authority over humanity's capacity to bear children. Hindi lang dahil walang kuryente kaya dumadami ang bata. Ang merong may soberanong kapangyarihan para magdikta kung lalabas ba ang bata sa magkakaroon ba ng conception ng isang bata ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Psalm 127 verse 3, Lo, children are what? An heritage of the Lord. Galing sa Panginoon ang mga bata. And the fruit of the womb is His reward. It just shows na may kamay ang Diyos sa bawat bata na pinagbubuntis. Ruth chapter 4 verse 13, So Boaz took Ruth, and she was his wife, and when he went in unto her, the Lord gave her what? Conception. Sino nagbibigay? It's the Lord. Ang Diyos ay involved sa bawat conception ng bata, whether it be sa mga mananampalataya o hindi, sa mga Hudyo or Hentil, sa syudad o sa bundok. Ang Diyos ay involved sa bawat conception ng bata. God is actively involved in the formation of every person. Sa Psalm 139 verse 13 hanggang 14, ang sabi, For you formed thy inward parts. Yung mga parte ng katawan, even our vital organs. You knitted me together in my mother's womb. Nung pinagbubuntis ng aking asawa, si Timmy, isa sa mga hilig niyang pinapanood ay yung time-lapse. Yung time-lapse na, ang galing ng technology natin, di ko alam kung paano nila ginagawa, pero yung time-lapse ng development nung embryo to fetus to that almost recognizable human baby sa sinapupunan. At ang sabi ng salita ng Panginoon, you knitted me together in my mother's womb. Ang kamay ng Diyos ay nahandon. Gumagawa.
For I am fearfully and wonderfully made. Verse number 14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. So again, God is involved sa mga bata sa sinapupunan. From conception hanggang sa birth, ang Diyos ay soberano at involved dito. Now, every person is created by God. There are no biological accidents. Ito ang masasabi natin mula sa mga katotohanan ng Diyos, mula sa mga talata. That means walang biological accidents. Maaaring hindi sinasadya nung lalaki at babae, pero hindi aksidente sa Panginoon. That includes even deformities and disabilities. Maging yung kalagayan ng sanggol nung ipinanganak. Isa ho sa maaaring fear ng bawat magulang bago lumabas yung bata. Ano kaya ang mangyayari? Ngayon, meron ng ultrasound makikita agad, kumpleto yung daliri, kumpleto yung mga kamay, kumpleto yung paa. Tama? May ultrasound. Pero before, sabi ko, paglabas kaya, anong itsura? Paglabas, meron kayang kapansanan. Paglabas, normal kaya, paglabas. Andun yung thoughts sa likuran ng iyong isipan. Pero narito ang katotohanan. Sino ang nagbubuo ng sanggol sa sinapupunan? Ang Diyos. At wag natin sanang isipin, ay nakalimutan ng Diyos yung isang braso. Or ay pambihira, nakalimutan kaya budburan ng Panginoon o ilagay ng Diyos yung isang mata o dalawang mata. No, hindi nakakalimot ang Diyos. Sigurado ang quality control ng Panginoon as He sees it. Ang sabi ng Exodus chapter 4 verse 11, Then the Lord said unto him, to Moses, Who has made man's mouth? Sino may gawa ng bibig? Ang Panginoon. At meron pang tanong ng Diyos. These are rhetorical questions of God to Moses. Who makes him mute, deaf, or seeing, or blind? Sino ba ang gumagawa sa tao kung siya'y pinanganak na bulag, or nakakakita, pipi, or nakakapagsalita, or anumang disabilities? Hindi na tayo iniwan ng Diyos para magtanong. Ang sabi ng Panginoon, is not I, Yahweh. I, the Lord. So even yung mga bata na may disabilities, bakit natin dindiinan? Dahil merong option ngayon sa ibang mga bansa, lalo na kung legal ang abortion, na pag inultrasound ng bata, nakita na merong diferensya. May option ho kayo, Mrs. Mister, gusto nyo bang i-abort? Gusto nyo bang patayin yung nasa... So muli ho, nakita natin na kahit sa mga ganong kalagayan ay ang Diyos ay soberano. Sabi ni John MacArthur, every aspect of our being, even those we might consider flaws or defects, has been ordained by the Lord according to His purpose. So maging yung mga tinitingnan natin bilang mga depekto ay ang Diyos ang siyang may lalang. And every person is created in the image of God. Nakita natin ito, Genesis 1:26. Let's make man in our image and after our likeness. So every baby sa sinapupunan man o nasa labas ay nilikha sa imahe ng Panginoon from conception and every stage of development. Hando ng kamay ng Panginoon. Sinasabi na ba, hindi naman tao yan eh. Yan ay lang daw, lump of cells, a lump of blood. May sarili na siyang DNA in a few weeks, may sarili na siyang puso na tumitibok. Dahil kung totoo na yan ay bahagi lang ng katawan ng nanay, di meron palang more or less dun sa meron palang, kung tama ang alala ko, meron palang 7 o 8 buwan na 2 ang puso ng babae. Kuha niyo? Kasi yung nandun sa tiyan, may sariling puso. May tumitibok na puso.
Ang sabi nila, parte lang daw ng katawan ng babae. So malaya ang babae magdesisyon kung gusto niyang alisin o hindi. Para bang ganito, meron kang appendix, gusto mong paalis. Hindi kita pwedeng pigilan. Katawan mo yan eh. Ganun ang tingin nila, na yung nasa sinapupunan, parte lang ng katawan nila. So kung yun ay parte ng katawan, so meron palang point of time na ang babae ay pwedeng dalawa ang puso. Hindi, may sariling puso. Yung nasa sinapupunan. In a few weeks, meron siyang sariling brain activities. So we will not go to all of those details. Nevertheless, ang gusto ko makita ho natin, ang mga batang ito sa sinapupunan ay nilikha ng Diyos at mga tao, yes, anumang stage ng development, whether it be from embryo or conception to embryo to fetus and to yung baby ng form and hanggang sa mailabas, siya'y tao pa din. The ultimate outcome of being image bearers is that every individual possesses inherent worth within creation. Meron siyang halaga. At hindi mas mahalaga yung nasa labas ng tiyan kaysa nasa loob. Bakit? Bakit paglabas ng tiyan hindi na pwedeng patayin, pero habang nasa loob pwedeng patayin? That's why God condemns murders and commands the strictest possible punishment for them. A human being is a human being in whatever stage of development. Yung iba ang tingin, well, kung nasa tiyan ay dependent pa lang yan, wala pang sariling pagkapananaw, hindi pa siya tao pwedeng patayin. Yun namang iba, pag masyado nang matanda, wala nang pakinabang sa lipunan, ang tingin ng iba ay dapat na ring i-get rid. An embryo or a fetus is not only a lump of cell or blood that is a part of the mother's body, it is a distinct entity upon conception. Sabi ni John Frame, isang theologian, from the moment of conception, the unborn child possesses a full complement of chromosomes, thus making him independent of his mother in the crucial genetic sense. Siya'y separate, kakaiba. May iba ang iyong nasa sinapupunan na yun sa ibang parte ng katawan ng kanyang ina. So God is at work in the formation of the human baby. And according to God's law, killing an infant, nasa loob o nasa labas, ay mali. Ito'y kasalanan. Ito'y murder. Now, meron tayong example sa Exodus chapter 21 na ito ang nangyari. When a man strive together and hit a pregnant, sa ESV, and hit a pregnant woman so that her child come out. Ano nangyari? Naging premature yung delivery. Maaaring nagtalo ang dalawang lalaki, tas kasama nung mister sa palengke yung kanyang asawang buntis, sa kanilang pagtatalo, tinamaan ng kaaway yung babae, napaanak ng di oras. Anong sabi? But there is no harm. The one who hit her shall surely be fined. Okay, walang nangyari. Okay yung bata. Pero may parusa pa rin. As the woman's husband shall impose on him, and he shall pay as the judges determine. Verse 23, but if there is harm, at ang assumption dito ay namatay yung bata. Bakit? Then you shall pay life for life. Saan inaano yung life for life? Sa murder. So yung bata na yun na napaaga ang labas, na namatay dahil doon sa nangyari, ay magbabayad. So ang punto ko dito, makita natin na it's considered as murder. That's why we stand on the truth na ang abortion is murder. Yes, we can think of exemptions. Magaling ang tao dyan. Pero mag-ingat tayo na tutungtong tayo at gagamitin nating basihan na ng rule yung exemptions na ang magiging... Kaya nga ang tawag ay exemptions eh. Hindi yun yung standard. At maaaring sabihin ni Brother Paul, kung delikado na ang buhay ng nanay at yung buhay ng bata, mamimili kung buhay ng nanay, buhay ng bata, paano na?
Yes, there could be exemptions to the rule, but again, we must follow the rule and not make the exemptions na siyang rule. An eye for an eye, tooth for tooth, a hand for a hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe. Lex talionis, yun yung tawag. An eye for an eye. So again, pagdating sa abortion, maliwanag, we are not pro-choice but pro-life. Not because we want to, but because the Bible is. Now, dun ho sa naging tanong last Sunday, hindi ko masasagot lahat about euthanasia or mercy killing na tinatawag. Hindi natin masasagot lahat ng tanong, pero gusto ko magbigay ng ilang, at actually, ang ginawa ko ho dito sa part na ito ng lesson ay kinote ko na lang yung ibang mga mas eksperto na nagsalita. And mula doon, tingin ko makakakuha tayo ng mga biblically sound principles na tutulong sa atin. Kaysa i-reward ko pa siya at maguluhan ho tayo, I think ay magiging malaking tulong. Important. This is a very hard issue. And there are always many things to be considered to arrive in a verdict or to a verdict. Mahirap magbigay agad ng general statement na kasalanan yan. Dahil there will be differences in every situation. Merong magkakaibang mga sitwasyon. Sabi ni Justin Taylor doon sa kanyang article about this, many Christians, myself included, sabi niya, have assumed that being pro-life means extending life as long as possible. Akala kasi ng iba, ang goal is this, extend life as long as possible. Okay? If, for example, a feeding tube can provide the food and water or a ventilator can pump oxygen, then we should always, yun yung punto, we should always use all means at our disposal to preserve a human life. So yun yung sinasabi niya, akala niya dati, yun lagi. Always, gamitin ang lahat ng mga means possible. Always i-apply lahat ng ito para mapahaba ang buhay. Now, ang tanong, anong basihan ng buhay? Paano masasabi ng tao ay buhay or hindi? Kuha niyo ho? Pare Paul, simple lang yan eh. Si Brother William, alam niya ang basihan ng buhay o hindi. Basahin natin. Sabi ni Bill Davis, isa siyang Christian counselor and Christian philosopher and author. CPR and breathing machines changed death and dying. Before this, life-sustaining measures became common in the 1960s, doing everything medically possible did not result in long periods of unconsciousness before death. Nakukuha niyo ibig sabihin niya? In the 1960s, gawin lahat na magagawa. Ano ba yung kayang gawin? Napakalimitado. Before the 1960s, ang sabi, if someone's heart stopped beating, there was nothing to be done. Naging common na lang ang CPR. Kaya yung mga lumang pinikula, pansinin niyo, yung mga lumang pinikula, tapos wala nang pintig, kasi hindi nila alam yun. Bago, 1960s. If someone's heart stopped beating, there was nothing to be done. If someone's breathing stopped, there was no way to breathe for that person. Someone who was unconscious might wake up, but if his or her heart or lungs stopped working, that person was dead. In the 1960s, 1950s, pag tumigil ang puso, pag tumigil ang baga, patay. Ngayon, merong mga medical advances, mga medical techniques, na kahit walang malay at walang brain activity, tumitibok pa rin ang puso at nagpapump pa rin ng lungs. Kasi nakasaksak sa kuryente. At ito yung mahirap. Buhay pa rin ba yung tao na yun o hindi? Ayon, doon nagkakaroon. Kaya nga sabi ko sa inyo,
maraming mga issues na dapat ikonsidera at pag-isipan. At nagkakaisa, yung sa mga 3-4 na binasa ko, nagkakaisa sila, kung gagawa man ng desisyon, ang gagawa ng desisyon ay yung pamilyang pinakamalapit. Nevertheless, tuloy natin yung sinabi ni Bill Davis. Now, 50 years into the age of life-sustaining medical treatment, do everything covers a much wider range of medical possibilities. It is now possible to keep someone's heart and lungs working for months, even when the person is unconscious and his or her organs are too weak to function without help. Kaya lang humihinga, kaya lang tumitibok pa yung puso kasi nga nakasaksak. When life-sustaining treatments, ito yung isa sa mga mahalagang prinsipyo. When life-sustaining treatments are used to help in curing an infection or an injury, the treatments are a great blessing even when they are quite expensive. Dito nakatulong sa akin personally nung pinag-iisipan ko ito. Merong mga paraan na tumutulong para makabuti. Listen po. Pero merong mga bagay na pinapahaba na lang. Often, however, life-sustaining treatments do not contribute to a cure. At least not humanly speaking. Ventilator support for someone who is unconscious from a massive head injury is not part of a medical plan to cure the injury. God can always intervene supernaturally, but life-sustaining treatments may be extending physical life only by imposing serious burden on the person who is sick. Maaaring may physical sign of life. Tumitibok pa rin naman. Sa monitor, nakikita mo, toot, toot, toot. Or nakikita mo, yung ventilator, nagpapump pa rin. Pero dahil nga nakasaksak. Yes, pwedeng gumawa ng himala ang Panginoon na talagang magkaroon ng pag-improve. Pero isa daw sa mga ikukonsidera, sana nakuha niyo yung sinasabi itong si Bill Davis. Isa daw sa sinukonsidera, ito ba ay ginagamit para cure? O ito ba ay nagpapahaba na lang at wala namang nangyayari? Ilan yon sa mga ikukonsider? Si Dr. Catherine Butler, hindi to asawa ni Jimmy Butler. No? Si Dr. Catherine Butler, isang trauma surgeon, articulates the principle in her book. Ito yung principle na inarticulate niya, Between Life and Death, yun yung book niya. Ang sabi niya ito, we can, 1, seek aggressive treatments when they offer hope of recovery. Seek aggressive treatments. Kung kailangan tubuhan. Ano man yung mga pwedeng gawin. Seek immediate treatments that when they offer hope of recovery. Merong pag-asa ng pag-recover. 2, pangalawang option, decline aggressive treatments. Kailan i-consider yun? When they only prolong death. Pwedeng i-decline pag ito'y nagpapahaba na lamang, papatagal na lang, pero talagang patungo sa kamatayan. And number B, when they inflict suffering without commensurate benefit. Habang tumatagal, walang nangyayari, lalong nagsasuffer. And guess what? Doon sa ibang mga nabasa ko, pinakinggan ko, hindi lang nagsasuffer yung pasyente, nagsasuffer din yung pamilya. Lulubog, nasa ICU ng 10 buwan. Lulubog sa utang. Ano mangyayari sa buhay ng pamilya? Ilan yon sa mga kinukonsidera? Okay, so muli ho, walang one size fits all na answer. There are many things to consider. Kamusta yung pasyente? Paano tumutugon yung pasyente? Pag sinasaksakan ba ng gamot, meron bang tugon yung pasyente? So muli, there will be many things to consider, many things to study. And ultimately, magde-decide, lalo na kung unconscious yung pasyente, magde-decide, syempre, ay yung kanyang mga mahal sa buhay. So, muli ho,
Hindi ko kiniklaim na this answers all questions. Pero gusto ko lang ho, okay, ito yung mga bagay na dapat ikonsidera, dapat pag-isipan para sagutin yung tanong na ito. Okay? So, si Dr. Catherine Butler, sabi niya, in cases when such care is futile, yun yung sinabi niya, trauma surgeon to na walang nagagawa. Yes, nagpapump pa rin yung lungs kasi may makina. Yes, tumitibok pa rin yung puso kasi may makina. Pero walang nangyayaring recovery. Continued medical intervention can be a failure of stewardship and neighbor love. Hindi ka na nagiging mabuting katiwala at hindi ka na nagiging mapagmahal na neighbor doon sa mahal mo sa buhay. So these are things, muli ho, things to consider, things to think about. At kung loobin ng Panginoon na malagay tayo sa ganong sitwasyon. I reject yung mga biglaan na hindi basta kailangan hugutin yung saksa, hindi basta dapat habang gawin ng mga tuloy-tuloy lang so there will be different situations, depende sa estado ng pasyente, sa mga available na resources, available medical treatments, and so on. So there are things to consider greatly. So hindi to one size fits all na answer. And dito tayo matatapos, mabilis na lamang. Ang sixth commandment ay hindi lamang nagko-cover sa gawa ng kamay. If you remember, sa rule number 2 ng pag-answer o pag-interpret natin ng 10 commandments, meron itong rule na inside out. Hindi lamang yung ginagawa ng labas, kung hindi maging yung laman ng kalooban. The 10 commandments deal with both the internal and external. Each commandment covers inward attitudes as well as outward actions. Okay? Hindi lamang yung ginawa, kung hindi maging yung inisip ay sinasaklawan ng 10 utos. The sixth commandment covers our desires, thoughts, imaginations, even, as we will see a little bit later, even our mouths. Ang ika-6 na utos ay sumasaklaw hindi lamang ng kung kinalabit mo ba yung gatilyo o itinusok mo ba yung kutsilyo, kundi maging yung imahinasyon. Hindi mo nga pinatay, hindi mo nga sinagasaan, pero how you wish. Hindi mo nga binaril, pero ilang ulit mong pinag-ulit-ulit sa isip mo na pag nakita ko to. And guess what? Kita ng Diyos ang laman ng puso at isipan. If you remember, ang sabi ng Panginoon, sino mang patungo tayo doon. Pag ang isang lalaki ay tumingin sa isang babae at nagnasa sa kanyang puso, siya ay ano daw? Nangalon niya na sa kanyang puso. Sabi sa Heidelberg Catechism, by forbidding murder, God teaches us that He hates the root of murder. Kung yung cause, such as envy, hatred, inggit na inggit ka, pinatay mo para makuha, hatred, galit na galit ka, anger, outburst, and desire of revenge, and that He regards all this as murder. Breaking the commandment by words. So merong mga paraan na pwedeng ma-break ang ika-6 na utos sa pamagitan ng salita. Matthew chapter 5 verse 21, you have heard that it was said of those of old, you shall not murder, and whosoever murders will be liable to judgment. Anong sabi ni Jesus? Verse 22, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whosoever says, you fool, will be liable to the hellfire, to the hell of fire. Ano ito? The sixth commandment does not only deal with the physical taking of life, but it also covers any unjust attacks. At if I may add, maging yung pag-iisip nito to man who bears the image of God. And this includes attacks with our words. Para bang, huwag mo isipin na pag pumatay ka lang ng tao, pupunta ka ng impyerno. Pag minura mo yung tao, patungo ka ring impyerno. Dahil inatake mo ang taong yun.
Huwag niyo isipin na yung malalaking kasalanan lang ang magdadala sa impyerno. Yung maliliit ay hindi. No! No. So sana makita ho natin na ang sakop ng ika-6 na utos ay hindi lang yung mga masasamang mamamatay taong nasa kulungan. Pinapakita ng ika-6 na utos na tayo ay hindi malinis kundi madumi sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, as we have said kanina sa simula, ang mga utos ng Panginoon ay ating tagapagturo para dalhin tayo kay Kristo. Ang pag-asa natin ay hindi masunod natin ng perpekto ang 10 utos, which is hindi natin kaya. Ang pag-asa natin ay si Kristo na kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan at nagbayad ng kasalanan at magliligtas sa sinumang tunay na magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Yun lamang ang ating pag-asa, si Kristo lamang. Yun ang pinapakita ng 10 utos. So sana nakita ho natin na ang cover ng ika-6 na utos ay hindi lamang ang pisikal na pagpatay, kundi maging yung ating mga puso at damdamin, imahinasyon, at maging yung pag-atake sa iba sa pamagitan ng ating mga salita. Meron ho bang may tanong? Lilimitahan lang ho natin, mabilis lang ho tayo ngayon. Meron ho ba may tanong? Ayun, si Burgess. Good morning po. Good morning po. Doon po sa euthanasia kanina po. Pwede po ba nating i-apply yung Romans 14:23? Yun pong? Romans 14:23 na yung ang sabi doon ay kung convicted ka na ang pagkain ng something ay kasalanan para sa'yo, wag mo itong gagawin. So, siguro not necessarily na objectively kasalanan, pero ayon sa puso mo, sa conviction mo, ito ay magiging kasalanan pag ginawa mo. Pwede ba natin i-apply yun sa euthanasia na kapag hinugot mo yun, para sa'yo, convicted ka na magiging mabigat para sa'yo yung result ng paghugot ng machine ng isang taong nasa comatose? Pwede po ba yun? Or ibang... Yes, it's a safe. Again, tayo binigyan ng Diyos ng konsensya na para parang ano yan safeguard natin. Okay, now, itong delikado, ang konsensya ay pwedeng maging kalos, sabi ng salita. Pwedeng maging manhid kapag sanay na sa kasalanan. Now, ang maganda, kapag ang konsensya ay informed ng Scripture, nagiging sensitive ang konsensya. So, hindi safe na lumaban or pangalan nito, hindi safe na mag-go against a conscience. So, if your conscience is saying na ito'y masama, then don't do it. Kung sakali mang kailangan mag-arrive sa desisyon, ay maaaring i-involve mo. Kung sakali man, let's just say na nandun kayong pamilya at kailangan gumawa ng desisyon, pwede mong i-defer. Kung para sa'yo, hindi mo kaya, tingin mo mali, pwede mong i-defer sa iyong mga ibang mahal sa buhay na pwedeng gumawa ng desisyon. So muli, so the answer is yes. So kung sa konsensya mo ay hindi lalapat, ay huwag. Meron pa ho ba? Yan, Sister Jonah. Hindi naman po ito question, Brother Paul, pero baka makatulong yung experience na ito, lalo na po sa family po nila ni nanay. Yung kapatid niya po, si Ninang Lenny, yung ninang po natin sa kasal. Yung asawa po kasi noon ay nagkasakit po sa atay at saka komplikasyon na po kasama sa lungs. At pabalik-balik siya sa hospital hanggang sa yung huli niya pong admit ay kinabitan na po siya ng aparato dahil lumala. At sinabi naman na po ng doktor sa kanila na months na po siya doon, na sinasabi na kinanay sa kapatid ni nanay na talagang wala ng pag-asa yung tsuhin ko. Pero syempre sila bilang pamilya, umaasa sila na baka gumaling pa. So tumitibok yung puso, yung lungs, etc. dahil nga sa aparato. Pero dumating sa point na nagsasuffer na silang buong pamilya. Doon sa PGH naman ay halos walang bayad, pero may mga gamot doon na pag wala sa hospital ay bibilihin mo, at saka yung pagkain ng nagbabantay, reliable sila, syempre yung pamasahe noon. Nagsuffer talaga silang buong pamilya doon sa sitwasyon na yon. At
Nagdesisyon sila isang araw, pinag-usapan nila buong pamilya na yung tinatawag nilang mercy killing. Kasi talagang nakikita rin nila na yung tatay nila ay butot balat na rin talaga. So napag-desisyon na nila at pinapirma sila ng waiver na tatanggalin na nga yung life support doon sa tiyuhin ko. At pagkatanggal po nung mga aparato na yun ay nakita po talaga na wala na po talagang buhay yung tiyuhin ko. Yun po. Okay. So, thank you for sharing, Sister Jonah. I've heard of a case, hindi ko na maalala kung saan, malamang sa ibang bansa, na paghugod ng aparato, huminga ng mag-isa yung pasyente. So nag-improve pala. So maaari so again, pero may mga cases nga yun, nagdesisyon yung pamilya na hugutin, then wala na talaga. So ang nga is mahirap, hindi madali. Ayokong kaya very careful tayo magsabi ng blanket statement na mali, but there will be iba naman yung talagang may pag-asa pero pinili mong hindi i-apply yung mga medical measures na available. Baka naman doon tayo hindi nagiging mabuting katiwala. Iba naman yung talagang humanly speaking ay wala na talaga. At nagpupumilit tayo at meron pang isang author nagsabing with the medical medical advances na meron tayo ngayon, sometimes ay nangyayari we play God na tayo na ang may nung buhay. Na hanggat mapapatibok yung puso, patibukin, hanggat mapapabomba yung lungs, pabombahin, and so on. So, hindi natin sinasabing huwag gamitin yung mga yon. May mga times na kailangan, pero pag dumating sa punto na kita ng talagang wala, ay baka hindi na tayo nagiging mabuting katiwala at hindi na gusto nating ilagay sa kamay natin yung mga bagay. So, very sensitive, mahirap. Sana huwag tayong hindi hayaan ng Diyos na malagay tayo sa mga ganong sitwasyon. Meron pa ho ba? Wala na? Kung wala na ho, babasahin ko lang ho. Ano ang stand natin bilang tunay na Kristiyano sa death penalty? Well, ako ho, personally, ang stand ko, as I understand the Bible, is yes, I am pro-death penalty. Sa Old Testament, nahandoon. Sa New Testament, Romans 13, na pag-aralan natin, nahandoon. So, I am pro-death penalty. Ang vigilante na pumatay ng mga untouchables, mga guilty talaga pero hindi napaparusahan ng batas. Okay ba yun? Hindi po. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, vengeance is mine, nasa Diyos ang pagganti. At isa sa mga nilagay ng Diyos na kaparaanan na avenger niya, ministers of God as His avenger, is the government and not the vigilante group. So, hindi po. I am not pro-vigilante groups. Yun, sila ay gumagawa ng taliwas sa inuutos ng Panginoon. And maaaring mayroong mga bagay na emosyonal na tayong pwedeng gawin. Nevertheless, ay hindi ito justified sa harapan ng Panginoon. Okay? So, kung wala na ho, ay tayo ho ay dumako sa ating break time. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa salita mo, salamat po sa ika-6 na utos. Nakita namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin, pag-iingat sa amin, at nawa, O Diyos, tulungan mo kami na masunod ito, hindi lang sa mga gawa ng aming mga kamay, kundi maging sa mga salita ng aming bibig at laman ng aming puso't isipan. Lord, sa mga pagkakataon na kami ay naging guilty sa paglabag dito, patawarin mo po kami. At Lord, salamat sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus ay merong kapatawaran ng mga kasalanan. And Lord, as we go to our break time, pagpalain mo po nawa, maging ang mga pagpapala na pagsasaluhan, maging ang aming fellowship sa isa't isa. O Diyos, Ikaw po ang maluwalhati. At lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli ho sa mga ama ng tahanan, happy Father's Day. Happy Father's Day. At mamaya ho pagkatapos ng gawain ay meron tayong appreciation. God bless po. Break time po tayo.